Matagumpay na inilabas ng Yamaha ang kanilang mga bagong motor sa Pilipinas na Yamaha NMAX Turbo 155 at ang kararating lang din na Yamaha Aerox Alpha Turbo 2025 model. Isa sa mga highlight sa motor na ito ay ang mga bagong specs sa makina, mga bagong connectivity features at navigation na tiyak na mas makakatulong sa maraming commuter at delivery rider. Pero lingid sa kalaman ng marami, bukod sa mga modelong ito ay marami pa rin palang mga bagong motor ngayon ang brand na may posibilidad ding dalhin sa bansa, at gaya ng Yamaha Aerox at NMAX, ang mga bagong motor na ito ay sagana rin sa mga features, magandang mga disenyo at mas affordable pa na klase. Yan iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po itong click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha Mio Gear Ultima Hybrid. Isa sa mga paboritong bilhin ng maraming commuter o yung mga gustong magkaroon ng kanilang unang motorsiklo ay ang Mio series ng Yamaha, at isa nga sa mga paborito ng marami ay itong Mio Gear. Isa sa mga naging unang advance na motorsiklo ng Yamaha na may affordable na presyo at talaga namang kinagiliwan dahil sa mas convenient na package nito. Ngayong taon ng Mio Gear ay mas in-upgrade, mas dinagdagan pa ang mga modern features kasama ang bagong hybrid system sa makina na mas nagpatibay sa magandang fuel efficiency nito. Kaya naman ang bagong gear ay tinatawag ngayong Mio Gear Ultima Hybrid. Sa pagkakaroon ito ng Blue Core Hybrid plus Electric Power Assist na nagbibigay ng karagdagang boost sa unang 3 second ng acceleration para sa smoother na take-off, lalo na sa mga batarik na kalsada o sa heavy traffic. Nasinamahan rin ng Smart Motor Generator o SMG na nagre-resulta sa mas tahimik at vibration-free na pagpapastart ng engine at nakatutulong din sa pagtitipid ng fuel. Ilagyan rin ito ng stop and start system at ng Y-Connect connectivity features, answer box system, built-in hazard lights, digital LCD speedometer, USB charging port at may advanced na panel features. Itong bagong Mio Gear Ultima Hybrid ay nagkaroon din ng mas malawak na underseat compartment storage na 18.6 liters na. Mas maluwag na rin ang foot space nito at may dual cargo hooks para sa mga gamit. Itong bagong Mio Gear ay may bagong itsura. Binago ang front face nito at nagkaroon ng mga panibagong ilaw. Isang LED type na headlight at taillight na may compact modern 80 styling na makikita sa bagong modelong ito. Ang makina nito ay pinapagana ng air-cooled 4-stroke single overhead cam, single cylinder na may 124.86 cubic centimeter. Naka-fuel injected type at gumagawa ng maximum output na 8.3 horsepower sa kada 6,500 RPM at maximum torque na 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. Naikinabit sa isang CVT automatic transmission type at may top speed na umaabot ng 100 to 110 km per hour depende sa kondisyon ng kalsada at rider. Habang ang fuel consumption nito ay umaabot mula 59 km per liter hanggang 68 km per liter na talaga namang mas tumipid kumpara sa dati. Kaya naman ang fuel tank capacity nito na 5.1 liters ay aabot sa layo na 340 km bago pa maubos. Pagdating sa dimension, itong bagong Mio Gear Ultima ay may seating height na 750 mm at may bigat na 95 kg, habang ang minimum ground clearance size nito ay nasa 135 mm. Gumagamit rin ito ng telescopic fork front suspension at unit swing with single shock absorber and coil spring naman sa likuran. Gumagamit rin ito ng front disc at rear drum brake para sa mas maayos na pagpipreno lalo na sa mga biglaang pagpapahinto. Sa kasalukuyan nitong Yamaha Mio Gear Ultima Hybrid ay inilalabas pa lamang sa bansang Indonesia na nagkakahalaga sa presyo nila doon ng 19.99 million rupees hanggang sa 21.5 million rupee, na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay maaaring nasa estimated price mula 74 hanggang sa 80,000 pesos sa Pilipinas. Yamaha Fin 2025 model. Simula nang inilabas ng Honda at Suzuki ang kanilang bagong affordable motorsiklo na underbone na Honda Wave RSX at Suzuki Smash, ang Yamaha ay hindi rin nagpahuli sa paglabas ng kanilang bagong practical, affordable at super tipid na underbone motorcycle na Yamaha Fin 2025 model. Isa sa mga budget-friendly na motor ng brand na siguradong makasusulit ka, hindi lang sa katipiran kundi sa mga bagay na meron ng motorsiklong ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng Blue Core technology ng Yamaha na isinama sa isang 114 cubic centimeter engine displacement, fuel-injected na fuel supply at air-cooled na cooling system na may single overhead cam, single cylinder at TCI ignition system para sa mas mahusay na performance at fuel efficiency. Gumagamit rin ng
Yamaha Fin ng LED lighting na DRL ngunit naka-halogen ang headlamp at taillights para sa malinaw at energy efficient na visibility. Ang analog meter panel gauge naman nito ay may modernong display na nagpapakita ng speed, fuel level, mileage at iba pa. Gumagamit din ito ng isang safety measure na tinatawag na Unified Braking System o UBS na automatic na nakasuporta sa front brake para sa ligtas na pagpipreno lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Gumagamit rin ito ng multifunction key, isang susi lang para sa ignition, locking ng handlebar at pag-open ng seat. Ang underseat storage nito ay nasa 9.7 liters pati front compartment para sa dagdag na gamit. Itong bagong underbone ng Yamaha ay gumagawa ng maximum output na 8.9 horsepower sa kada 7,000 RPM at maximum torque na 9.2 Nm sa kada 5,500 RPM. May top speed ito mula 90 to 95 km per hour at super tipid na fuel consumption na umaabot mula 70 km per liter hanggang 90 km per liter, na kung saan ang 4 na litro ng gasolina nito ay kayang umabot sa layo na 380 km bago maubos. Gumagamit rin itong underbone motorcycle ng pangmatagalang mga suspensions gaya ng front telescopic at dual shock sa likod na may kasamang braking system na front disc at rear drum brakes para sa ligtas na biyahe. Pagdating sa dimension, ang seating height nito ay nasa 775mm at may timbang na 100 kg. Itong bagong Yamaha Fin ang isa sa pinakamura ngunit pinakamatipid na motorsiklo ng brand na kasalukuyang inilalabas pa lamang sa bansang Thailand at Indonesia na nagkakahalaga sa estimated price mula 46,000 pesos hanggang 56,000 pesos. Yamaha MT-15 2025 model version 2 ay isang sport motorcycle naked bike na ideal sa commuter riders na naghahanap ng advanced technology at abot kayang presyo. Isang motor na mas magandang dalhin lalo na sa mas mahahabang biyahe. Ang MT-15 ay binago na ngayon sa bagong version nito. Gumagamit ito ng Bluetooth connectivity gamit ang Y-Connect application para sa bagong features nito na may kasamang call or SMS alerts, ride stats, maintenance reminders, parking location at real-time mileage monitoring. Itong bagong version ng Yamaha MT-15 ay gumagamit ng bagong fully digital LCD instrument cluster na may gear position indicator at kasamang BVA light, ship light, trip meters at fuel consumption tracker at nagbibigay ng mas magandang readout sa rider. Hindi pa rin nawala sa motor na ito ang assist and slippery clutch na nagbibigay ng mas smooth na downshift kapag nagpipreno gamit ang drum braking. Kasama ang premium setup na mga suspensions nito sa front na naka-upside down telescopic fork at aluminum swing arm na may center shock absorber sa rear suspension para sa mas responsive na handling. Itong bagong Yamaha MT-15 version 2 ay may safety upgrades na rin, gaya ng pagkakaroon nito ngayon ng dual channel anti-lock braking system sa dating naka-single channel ABS lamang noon. Nasinamahan pa rin ang traction control system at side stand engine cut-off switch para sa additional safety measure. Ang nagpapagana sa version 2 na ito ay ang 155 cubic centimeter engine displacement nito na may single cylinder liquid cooled, single overhead cam at naka 4 valves na may kasamang variable valve actuation na may kakayahang mag-produce ngayon ng 18.14 horsepower at 10,000 RPM at maximum torque na 14.1 Nm sa kada 7,500 RPM na ikinabit sa isang 6-speed manual na may assist and slippery clutch pang kasama at umaabot sa pinakamabilis na takbo na 135 km per hour. Mas tumipid rin itong bagong version ngayon dahil may fuel consumption rate ito ngayon mula 45 to 50 km per liter. Kaya naman ang 10 liters na fuel tank capacity nito ay kayang umabot sa layo na 400 to 500 km bago maubos. Pagdating sa dimension, ang seating height nito ay nasa 810mm at may bigat na 141 kg. Parehong naka-disc type na klase ang front and rear brake nito na may additional safety features na dual channel ABS. Itong Yamaha MT-15 version 2 ay official na inilalabas pa lamang sa bansang India, Nepal, Malaysia na may estimated price mula 117,000 hanggang sa 125,000 pesos. Yamaha WR155R 2025 model. Ang bagong motor na ito ay isang manual off-road sports bike motorcycle na ginawa para sa mga rider na mahihilig mag-trail gamit ang pambihirang kakayahan nito saan mang klaseng kalsada. Itong bagong WR155R ay hindi lamang pang urban city kundi pang gubat, pang bundok at pantubig na rin.
Pinapagana ito ng 155 cubic centimeter displacement capacity na may liquid-cooled engine, fuel-injected type na fuel supply at may variable valve actuation pang kasama na nagbibigay ng optimal torque at power sa low at high RPMs. Bagamat manual itong motorsiklo ay naka-full digital LCD instrument naman ang panel gauge nito na may speedometer pang kasama, tachometer, trip meter, fuel gauge, clock gear indicator at VVA status. Gumagamit rin itong motorsiklo ng semi-double cradle frame na mas matibay kumpara sa mga ordinaryong motorsiklo ng brand at mas flexible pa na klase na bagay sa motor na ito na nagpapaganda ng handling at comfort sa kahit anong terrain. Kasama ang 41mm telescopic front fork at link type monocross rear suspension na may gas charge at adjustable preload pa para sa mas komportable at stable na ride. Gumagamit rin ito ng disc brake sa front at rear na may dual channel ABS sensor, built-in dual purpose spoke wheel at tires na para sa on and off road riding. At nilagyan pa ito ng hazard lamp, gear position indicator at fuel mileage monitoring sa dashboard. Bagamat karamihan sa gamit nitong motorsiklo ay pang trail adventure, ang 150 cubic centimeter na displacement sa engine nito ay kaya namang maglabas ng malakas na maximum output na 16.7 horsepower sa kada 10,000 RPM at maximum torque na 14.3 Nm sa kada 6,500 RPM na ikinabit sa isang 6-speed manual transmission type at umaabot sa bilis na 128 to 130 km per hour. May fuel consumption rate din ito mula 40 to 45 km per liter sa typical riding condition na sinamahan pa ng malaking fuel tank capacity na 88.1 liters. Tumitimbang itong motor ng 134 kg at may seating height na 880 mm habang ang minimum ground clearance size nito ay nasa 245mm na bagay sa off-road at matutubig na lugar. Available na rin itong Yamaha WR155R 2025 model sa Pilipinas ngayon na nagre-range sa estimated price mula 169,000 pesos hanggang sa 180,900 pesos. FZS 150 Hybrid 2025 model. Isa pang modelo mula sa kilalang brand naman na Yamaha, ang manual na motorsiklo mula sa family ng FZ series ng Yamaha. Itong isa sa paboritong gamitin ng mga taong ayaw mag-automatic motorsiklo na mas gusto yung matrabaho at malalaking klaseng motorsiklo. Bukod sa pamilyar na disenyo, ibabahagi rin ng bagong update na modelong ito ang kaginhawaan ng isang modernong manual motorsiklo mula sa pagiging matibay at matatag at mas kinatatakutan ng ilang mga kasabayan sa loob at labas ng kalsada. Nai-retain pa rin ng brand ang signature na disenyo ng bagong FZ S150cc na hinaluan ng kaunting pagbabago. Kabilang ang bagong combination ng kulay na mas tumingkad sa dati, bagong body na mas fully covered na ngayon ng mga pairings, na may kasamang bagong sporty graphic design at undercowl cover, at full LED headlamp system. Ang FZ S150 bukod sa may mga bagong external na disenyo ay sinamahan din ng mga makabagong features. Katulad na lang ng bagong TFT display instrument panel, hybrid engine technology, smartphone connectivity, at engine start and stop system na additional features na tumutulong para mapaganda ang fuel economy. Ang FZ S150 ay ang kauna-unahang motorsiklo ngayon ng Japanese brand na Yamaha na may hybrid technology sa makina, ngunit naka-manual ang transmission. Pinapagana ito ng 150cc engine displacement na may 4-stroke single cylinder, single overhead cam at naka-fuel injected type na fuel supply system. Ang bagong external design na premium looks at mga modernong features sa motor na ito ay ginawang mas perpekto kumpara sa mga automatic na motorsiklo. Ang FZ S150S Hybrid 2025 model ay nilagyan din ng malaking disc brake sa harap na may kasamang 2-pot caliper piston para sa magandang braking procedure, habang nananatili sa ordinary disc type sa likuran na magbibigay din na magandang brake procedure. Ang mga suspensions nito sa harap ay naka-telescopic fork, habang ang likurang suspensions ay may center monoshock absorber at may 7-step adjustable. Nilagyan din itong motor ng anti-lock braking system na additional safety features, lalo na sa mga biglang paggamit ng preno sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang 150cc na makina nitong motor ay ikinunik sa isang 5-speed manual transmission na kaya magpalabas ng 12.5 horsepower sa kada 7,500 RPM
at 13.3 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Kung ikukumpara ang engine nito sa lumang FZS ay walang halos pinagkaiba, maliban sa hybrid technology na ikinarga para mas lumakas ang performance at mas tumipid ang konsumo. Sa dating nagagawa na 115 km per hour, ito ay mas tumaas pa. At may fuel consumption ito ngayon na 45 km per liter sa dating 40 km per liter lamang. Kaya naman, ang tulong ng hybrid sa makina nitong motor ay talagang kapaki-pakinabang. Meron itong fuel tank capacity na 13 liters at ang mga sukat ng gulong nito sa harap at likod ay parehong 17 inch na mga naka-tubeless tires na rin. Itong motor ay pinapagana sa pamamagitan ng electric starting at additional na kill switch. Habang ang lahat ng mga ilaw nito mula sa headlamp, mga turn signal lamp indicator, kasama ang daytime running light at ang tail lamp ay mga naka-LED type na klase. Inilabas itong Yamaha FZS 150 Hybrid 2025 model sa estimated price na 83,900 pesos lamang. Dala ng mga Japanese brand motorcycle ang kanilang bagong mga motorsiklo. Gaya ng Yamaha na kamakailan lang ay dinala na sa bansa ang bagong Yamaha NMAX 155 2025 model. At malamang na isusunod ng bagong Yamaha Aerox model. Pero bago pa man mangyari yan ay isingit muna natin sa listahan ng pinakabagong motor ng brand, ang Yamaha NMAX 125cc. Kung ikukumpara sa marami, ang modelong ito ay di masyadong maaasahan lalo na sa racing at sa pabilisan. Dahil ang dala nitong makina ay nasa 125 kapasidad lamang na para sa marami ay talagang mas mauungusan. Pero wag ka mga kaibigan, itong bagong modelo ay mas modern at upgraded pa raw sa mga nilalaman. Pagdating kasi sa external na disenyo at hugis at mga kabuuang detalye, ang 125cc NMAX ay itinulad sa 155cc na mayroong bagong front face style kasama ang na-reshape at na-reform na mga front garnish pairings at ang idinagdag na center light na projector LED type pa. Fully LED type din ang headlight DRL, mga turn signal lamp indicator maging ang kakaibang tail lamp nito ngayon. Kaya kahit 125cc lamang itong modelo, hindi mo pa rin basta-bastang maikukumpara sa ilang mga 125cc na scooter dito sa Pilipinas. Well, pag-usapan natin ang kabuuang detalye ng makina. Itong NMAX 125cc ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity na may 4-stroke single overhead cam, liquid cooled type at 4 valves. Nilagyan din ito ng fuel-injected type na fuel supply, BVTA at Blue Core technology na may bore and stroke size na 52.0 by 58.7 mm at compression ratio na 11.2:1. Nakadikit ito sa isang ECVT type transmission na gumagawa ng 12.6 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 11.2 Nm sa kada 6,000 RPM. May bilis ito na umaabot sa 107 to 110 km per hour at may fuel tank capacity na 7.1 liters at kumukonsumo naman mula sa 42 to 45 km per liter. Ang NMAX 125 ay nilagyan din ng YE shifter o additional buton para sa tatlong klaseng level na performance na nagagawa nito na tinatawag na low, medium at high. Kalakip din ng YE shifter at bagong features ng NMAX sa makina ay ang pagkakaroon nito ng bagong driving mode system, ang normal at sports mode, kung saan nagbibigay dito ng kakaibang lakas ng performance at additional na kakayahan para sa mga long ride trips at iba pang mabibilis na pagpapaandar. Maging patis sa mga paahon na lugar, mas mapapakinabangan mo ang bagong features na ito ng NMAX. Meron din itong bagong instrument meter panel gauge na may bagong frame at napaka-elegante na ginawang mas maganda ang accessibility kaysa sa dating nagkakaroon ng issue na connectivity features nito sa previous model. Pero gaya ng dati, ang connectivity features na ito ay magsisilbi pa ring guide sa motorsiklo para mas maalagaan natin. Habang nakakonect ang cellphone sa application na ibibigay sa iyo ng Yamaha, ay mamamonitor mo na rin ang ilan sa mga function nitong motor gaya ng maintenance recommendation, last parking position, tire pressure monitoring at iba pang mga notifikasyon at sign na lumalabas dito. Ang modernong features na ito ay nagbigay din ng isang magandang navigation na nagpo-provide ng isang modernong GPS technology at real-time map para sa mga turn-by-turn direction na kung saan hindi mo nakakailanganin pang ilabas ang cellphone
lalo na kung hindi mo kabisado ang mga lugar na pupuntahan mo. Dahil gamit lang ang bagong features na ito na makikita mo na sa instrument meter panel gauge nito, ay tuturuan ka na rin nito ng tamang direction kung saan ka man patutungo. Well, tulad ng 155cc NMAX, ang sukat ng 125cc ay katulad lang din ng haba ng 155cc. Na may 1,955mm na haba at lapad na 740mm. Ang taas nito ay nasa 1,115mm at wheelbase size na 1,350mm. Meron itong ground clearance size na 124mm at curb weight na 127kg. Ang seating height nito ay nasa 770mm at kayang magkarga o bumuhat ng bigat na umaabot ng 166 kg. Pagdating sa iba pang detalye mga kaibigan, itong Yamaha NMAX 125 ay may front telescopic fork suspension na may sukat na 30mm at 10mm travel. Meron itong rear twin shock absorber na may coil spring 91mm travel. Pagdating naman sa kabuuang sukat ng mga gulong nito, ay umaabot ng 110/70/13 sa front at rear tire size naman ng 130/70R13. Ang parehong brake nito sa harap at likod ay naka single disc type na klase na nilagyan pa ng dual channel anti-lock braking system, na kung saan ang harap at likurang gulong nito ay parehong mayroong ABS sensor. Ang iba pang mga features nitong modelo, bukod sa 4.2-inch connected TFT dash panel high definition pa, ay sinamahan din ito ng starting option na electric. May side stand kill switch na kusang namamatay ang makina sa oras na ibaba na ang side stand nito, at naka full LED type na rin ang klase ng mga ilaw nito na nagbibigay ng magandang liwanag sa gabi. Sinamahan din ito ng USB port charging socket type C na inilagay sa kanang pocket nitong modelo, at isang idling stop and start system na nagbibigay din ng isang balanseng pagkonsumo ng gasolina sa oras ng mga traffic na kondisyon. Sinamahan din ito ng hazard lamp and pass switch, at may underseat compartment storage na para sa mga gamit na may kabuuang sukat na 24 to 25 liters. Ang bagong muffler nito ay nagbigay din ng maangas na pormahan sa bagong motor na ito, at isang bagong pipe na rin, bagong radiator cover at mga newly style garnish na ikinabit din sa bagong modelo, na may kasama pang traction control system na isa pang bagong safety features nito. Ang safety features na nagpiprevent sa wheel spin pagkawala ng traksyon o pagkapit ng mga gulong sa kalsada, lalo na sa mga madudulas na kondisyon. Ipigilan din nito ang madulas o masemplang ang motorsiklo sa oras na maidadaan ito sa mga pakurbada o yung mga malulubak na klase ng kalsada, na kung saan automatic na nagbibigay din itong safety features ng mga paghihinto ng gulong sa oras na kinakailangang huminto para hindi umabot sa malalang sitwasyon ng pagkasemplang. Kung pag-uusapan naman natin ang pagpapagana sa motor, ang ignition system nito ay naka-keyless smart system na kung saan ay nilagyan pa ng answer back at anti-theft alarm system para iwas nakaw na rin. Ay ang upuan ng hanggang sa 2 tao itong motor, at sakyan ng kahit na sino mang magsisimula pa lamang magmaneho ng motor. Sa kasalukuyan, ito ay nilalabas pa lamang sa Japan at sa bansang Europa na may estimated price na 150,000 pesos hanggang sa 155,000 pesos.